Ito namang mga ebidensya laban sa hinihinalang Chinese spy, malakas na patunay na isang kaso ng espionage. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Malakas umano ang ebidensya na isang kaso ng espionage ang pagkakahuli sa hinihinalang Chinese spy sa Makati nito lamang nakaraang linggo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may namataang improvised na teknolohiya sa sakyan ng naturang spy nang ito ay mahuli ng mga otoridad at maliban din dito ay may mga kahina-hina ng mga aktibidad din umano ang Chinese national na ito. Dagdag pa ni Padilla, patuloy na iniimbestigahan ng kanilang pamunuan kung saan gagamitin, kung ano ang laman, purpose at kung saan patungo ang software na namataan sa sakyan ng Chinese national. Nakita natin dito nga na may kahina-hinalang mga activities itong Chinese national, and nung nahuli nga siya dito sa Makati with a RAV4 vehicle, meron siyang mga improvised na technological equipment sa loob ng sasakyan. And we look at this as one whole system. So ano yung laman nun, ano yung purpose nun, and saan patungo yun for what it's worth, no? Kung saan siya gagamitin. So lahat yan iniimbestigahan. Nakikita din anyang konektado ito sa mga Philippine offshore gaming operation activities, geopolitical tensions na kinakaharap ng hukbong dagat sa West Philippine Sea at maging sa mga drones na nakita sa iba't ibang bahagi ng katubigan ng bansa. Hindi din anya malabo na may koneksyon ng mga ito dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. So tinitingnan natin to how it connects to our geopolitical tensions that we're facing, no? Pati itong mga drones that were recovered in our seas, lahat yan, no? Over and above that, marami pang iba't ibang mga pangyayari could be, yes, pati nga yung illegal pogo activities. Samantala, para naman sa National Security Council, maituturing na isang solid case ang pagkakahuli sa Chinese national na ito at mayroon ding mga matitibay na ebidensya laban dito. Ayon kay National Security Council Undersecretary Jonathan Malaya, hindi ito isang one-time big-time na operasyon, sa halip ay mayroong extensive case na siyang binuo at mga surveillance na ikinasa sa mga galaw at aktibidad ng naturang Chinese spy. Dito ay napansin na may mga kahinahinala umanong mga lugar na pinuntahan nito na siyang mayroong military significance sa bansa. Lumalabas din sa naging bahagi ng investigasyon na ang mga naging pagmamanman ng Chinese national na ito sa mga strategic places sa loob ng bansa ay nahuli rin ng mga otoridad kung saan hawak-hawak nito ang mga surveillance equipment na gagamitin sana para makapag-espiya. What we would like to say is that we have a solid case. No? We have the solid case against the Chinese agent or spy that we arrested. No, the evidences that we have, there was extensive case built up, and surveillance was done on this individual. No, so nakita natin yung galaw niya, nakita natin na pinuntahan niya yung mga lugar na kahina-hinala and places of significant military importance to us, significant strategic locations which pinuntahan niya, nag-surveillance siya doon. And let me emphasize also that they were caught red-handed. No? Samantala, inaasahan din na haharap ang hindi umano'y Chinese spy sa korte para harapin ang mga kasong isinampa sa kanya na may kaugnayan sa mga paglabag nito sa violation of the Espionage Act at Cybercrime Law. Bibigyan din anya ng pagkakataon ng Chinese national na magpaliwanag kung bakit sila nagsasagawa ng mga extensive operations sa loob ng bansa. Inaasahan din na mas maraming pag-aresto pa ang mangyayari at mga anunsyo tungkol sa iba pang individual na sangkot sa pag-espiya at nakikitang threat sa seguridad ng bansa. This individual will have his day in court. Kaya nga natin final yung kaso. Diba? We filed the necessary cases for violation of the Espionage Act and the Cybercrime Law. And he will have his opportunity. But insofar as the government is concerned, we have a very solid case. And we have all the necessary evidences to prove that they had extensive operations here in the Philippines. There will be more arrests. We'll probably have announcements in the next few days about other individuals which we also caught conducting intelligence operations in the Philippines. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!